Paano ba kami gumawa ng uling mula sa baon ng niyog? Isa sa pinakahanap buhay namin dito sa Bicol ay ang pagkukupra sa niyog. Para di masaya ang baon ng niyog, ginagawa namin itong uling para gawing panggatong. Sa mga di pa nakakaalam kung paano gawin ito, maaari nyo lamang tapusin ang aking video. Umaga pa lang, di pa sumisikat ang araw, umakyat na kami sa bundok. Pero bago kami umakyat, nagdadala kami ng bawat isa ng puno ng saging. Ito yung saging na parang abaka, na nagkakaroon din ito ng bunga, ngunit maraming mga buto, na kung tawagin dito sa amin, dito sa Bicol, ay butuhan o agutay. In short, ligaw na saging. Pinabahaba pa ang paliwanag ko, ligaw na saging lang pala. Sa ilang years na aming paglalakbay, ay narating na namin ang aming destinasyon. At dito ko na binaba ang binubuhat kong ligaw na saging. Pagkarating pa lang sa aming destinasyon, ko na magawa ang pagpapahinga. Nililinis namin agad ang butas na pagagatungan namin ng baon ng niyog. Dalawang butas ang aming ginawa, isa dito at isa doon sa kabila. Pagkatapos maglagay ng kaunting baho sa butas, sinimula na ito ni papagatungan gamit ang guma ng gulong. Pagkatapos yung katungan dito sa side, ay ginagatungan na rin dito banda sa itaas ang butas. Magkabilaan ang gatong namin dito sa bao para lahat ay masusunog at magiging uling. Habang nag-aantay kaming lumalaki ang apoy, nililigpitan na namin ang mga trapal na ginamit namin nung kami ay nagkukupras. Pagkatapos namin pagliligpit, unti-unti na namin nilalagyan ng bao ang butas habang lumalaki ang apoy. Siyempre, habang lumalaki ang apoy, dumadami rin ang usok. At habang dumadami ang usok, ang iba sa amin ay nakangiti na. At ang bawat isa sa amin ay may mga sarili ng mundo. Pero joke lang yon. Hindi naman talaga nakakahay ang usok ng bao. Nakakasama pa nga ito sa kalusugan ng tao. Dito ay sinimulan na namin at pinalatan ang puno ng saging. Makikita nyo naman ito mamaya kung saan namin ito ilalagay. Pagkatapos namin magbalat ng puno ng saging, napuno na rin namin ng bao ang butas. Hindi pa din kami tumitigil sa paglalagay dahil kapag unti-unting nasusunog ito, unti-unti rin itong bumababa. Kahit ganito kalayo ang apoy mula sa akin, mararamdaman mo pa din ang init nito. Nang naubos ng masunog ang bao at unti-unti nang nawala ang apoy, tinakpan namin ito agad gamit ang puno ng saging at mga pinutulang kawayan. At naglagay na din kami ng dahon ng anahaw sa itaas ito. Ang purpose ito para pag naglagay kami ng lupa ay hindi mahuhulog sa ilalim. Pagkatapos namin maglagay ng anahaw, nilagyan na namin ito kagad ng lupa sa itaas hanggang sa wala ng usok na nakalabas. Sa kabilang butas naman ay malapit na rin maubos ang apoy. Nang pakunti ng apoy, dito na namin sinimulan tabunan ng saging, kawayan, anahaw at ang lupa. Hanggang sa wala na kaming makitang usok na lumalabas dito. Nang matapos na kami tabunan ng butas, ay bumaba na kami kagad ng bundok. At papalipasin namin ito ng isang araw. Dito ay maaga na kaming umakyat ng bundok at bawat isa sa amin ay madala ng sako. Ang iba sa amin ay nauna ng umakyat. Pagdating namin ay sinisimulan palang tanggalin ang lupa sa itaas nito. Dahan-dahan na rin tinatanggal ang mga anahaw upang ang lupa ay di mahalo sa huling. Habang nagtatanggal kami ng kawayan, may napansin kaming baga sa uling. Kailangan namin mapula ito kaagad para hindi kumalat. Kaya pumunta kami sa taniman ni Papa ng gulay upang kumuha ng tubig. Pinapandalig ito ni Papa sa kanyang tanim. Ngayon ay gagamitin muna namin para mapula ang apoy sa uling. Once na may kunting apoy ito na nakahalo sa uling, pag hindi ito maagapan ay mabilis itong kumalat at magiging abo lahat ang mga ito. At habang binubuhusan ito ng tubig, kinuha na namin yung mga hindi na nadamay sa apoy. Sinasako na namin ito at dahan-dahan itong kinukuha para hindi ito madurog. Sa isang sako ng feeds ay nilalagyan namin ito ng 5 balding puno. Kapag binenta namin ito ay nagkakalaga lang ito ng 500 pesos kada isang sako. Pero karamihan sa amin dito ay ginagamit lang namin panggatong. Mahirap kasi dito kumuha ng kahoy panggatong, lalo na kapag tag-ulan. Dito ay hindi pa rin nakapula ang apoy, kaya hanggang ngayon nagbubuhos pa rin si Kuya Tog ng tubig. Ginagamitan namin ito ng pala para hindi masyado madurog ang uling. Yung mga durog naman na uling ay hindi na namin ito binibinta. Mahirap kasi gagatungan ang durog na uling, kaya baka magrereklamo lang ang mga buyer sa amin. Dito ay wala kaming lamangan kapag naglalagay kami ng uling sa bawat sako. Kada buwan ay nagkukupras kami ng niyog, kaya kada buwan din ang pag-uuling namin ng baon ng niyog. Dito ay binuksan na namin ang isang butas at pinaghati-hatian na din namin.
Ganito lang ang buhay namin dito sa Bicol. Mahirap pero masaya. Habang tumatanda tayo, nare-realize ko na kahit simple lang ang buhay natin at nasa isang komportableng tayong tahanan at mayroong pagkain sa hapagkainan at napapaligiran ng mga taong mahal natin sa buhay ay isang blessing na bigay sa atin ng Diyos. Kaya kapag nahihirapan tayo sa ating buhay ay huwag tayong sumuko.